ano, mamamatay. So ibig sabihin may problema. Biglang lalagitik po sa lakas ng vibrate. Ayan o, lakas o, lumagitik. Sige, start! Oh! Injector, tatanggal yung injector. Tapos ay okay. Guys, baklaso natin. Fuel lock. Ang term of fuel lock. Ano, pangkulo no? Ito natin guys. So, ayan na. Ayan. So, natatanggal. Okay, so sige. Pwede ko natin tapos break tayo kami after kasi ito yung mostly na natin. Hindi na siya vibrate. Steady na yung mata. Pagpalang araw guys, another client naman tayo na Toyota Fortuner. So ang problema namamatay yung engine habang tumatakbo. So samahan nyo kasi basic pointers tutorials kung ano yung mga advice natin o tips kung paano siya ma-address sa ganitong mga scenario. Okay, so sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to yung channel. Okay, so let's start. Tara, let's go. Okay, so ginawa ko guys, pinatay ko muna. So paandarin muna natin. Ayan. So makikita nyo agad yung problema dito. Mainit, aircon tayo. Okay, so ginawa ko guys, pinandar ko kanina, pinainit ko muna ng mga ilang minuto. Tapos ngayon, sistema naman nito ngayon is i-diagnose muna natin kung anong oras siya mamamatay para malaman natin yung mechanism ng fuel system or yung kanyang common rail o yung kanyang injector ang problema. Kasi makikita nyo dito, problema, basic pointers pa rin pag ganito na walang check engine. So mechanical ang issue niya karamihan. Oo, mga 80% na diagnose mechanical yan. Kasi kung mayroong problema sa sensor, so automatic mag-indicate automatic yung kanyang check engine. So ibig sabihin na walang problema yung yung kanyang sensor. So yun ang pag-aaralan na yan guys. Okay, so break ako after few minutes hanggat mamatay itong makina na to. Okay, sige. Okay, so ayan na guys, namatay talaga yung engine. So pinandar ko uli. Ang nangyari is may problema yung kanyang linya ng fuel system o yung injector. So mechanical ang problema. Okay, dahil nakaraang vlog ko na to, low power siya. So yung issue nito dati is low power, nawawalan bigla hanggang hindi na umaandar yung makina. Hindi automatic nag-shutdown, nawawala lang yung power niya. Ibig sabihin tumatakbo ka ng mga 80 to 100, bigla na lang maglo-low power. Tapos may response naman yung engine pero low power siya. Hanggang suddenly mag-action ng matay yung makina. So ang ginawa natin dun is nagpalit tayo ng fuel filter. So okay na siya, may power na, malakas na yung hatak, and then okay na. Then ngayon ang problema naman sa kanya is yun, automatic siyang namamatay ng bigla. Wala na sabihin na naglo-low power, bigla na lang siyang namamatay, nagsha-shutdown. Check natin guys yung kanyang engine bay para makita natin kung ano yung kalalabasan ng nginig at vibrate ng makina. So dito mapapakiramdaman natin dito yung kung paano siya biglang pumipitik o parang napuputol o sinisinok tapos biglang manginginig. So yun yung main problem nito. Kaya nagiging cause nito is namamatay automatic. So pakinggan natin guys yung engine. Tara. So narinig nyo guys, pumitik siya na napakalakas. So yun ang problema dito. Ayan, yan yung issue niya, yung biglang patak ng malakas na tunog. So yun ang ipa-find out natin kung ano yung problema. So pakinggan pa natin kung ano yung pangalawang tunog. So yun ang nangyayari sa kanya, parang pumipitik. Ayan, nanginginig niya konti. So makikita nyo, minutes lang guys, bigla lang siyang magbabibrate ng malakas. Tapos pipitik yan, pangalawang lagitik na malakas. So parang fuel lock na piston na tawag yan, parang nabutas yung piston. Ganun siya minsan kalakas. So wala siyang check engine, minsan lumalabas. So hindi mo ma-identify kung ano talaga yung problema. So ang gagawin natin guys, samahan nyo ako sa basic pointers tutorial sa punto by punto. Hindi ko man na-videoan lahat, pero at least makita nyo na kung paano ko tinira. Panalo na. So start tayo guys, simulan na natin. Let's go, tara. Okay, so ang gawin natin ngayon guys, baklasin natin yung yung kanyang injector, tatanggal yung injector. Tapos i-check natin yung yung tawag yan, yung pressure ng kanyang fuel. So yun ang gawin natin, babaklasin natin to.
para mapakalibrate natin yung kanyang injector. Okay, so yun muna yung natin basic na gagawin, kasi may problema rin yung common rail niya eh. Kita mo yung common rail niya may leaking papunta dun sa ilalim. So ibig sabihin may problema itong yung common rail niya, either pressure dito yung kanyang bomba sa loob. So sana hindi magka-problema yan, pero ang gawin natin, injector muna tayo, check natin yung pressure niya sa common rail kung okay. Okay, sige, pakasin ko muna yan guys, tapos mamaya balik tayo. So okay na guys, tanggal na natin yung ibang so tatanggalin na natin itong takip. Para matanggal yung injector. Okay, tanggalin ko muna yung takip, tapos balik tayo. Okay, kita nyo sobrang dumi ng ng cover, sobrang dumi. So ayan, ang gagawin natin yan, tatanggalin natin yung injector, papakalibrate natin. Okay, so para maano natin dumi. Okay, sige, tanggalin ko muna yung injector, tapos bunutin natin. Okay, so basic pointers pa rin, magtanggal kayo ng ng takip nito. So unahin nyo muna tanggalin yung dito para yung lock mabunot dito, kasi kung hindi nyo matanggal yung pinaka seal dito, mangyari sasabit yun, so hindi siya mabubulot. Kaya kailangan mo nang bunutin muna to bago mo bunutin to. Okay. Ayan guys, tanggal na natin yung pinaka niya, injector clip. So ayan, so ngayon tatanggalin naman natin tong niya, yung kanyang return. Ayan yung return hose na yan, papaklasin yan. Yan, hindi nakalagay yung return hose, punta naman din. Ayan, return hose na yan, yung linya na yung fuel line na yan, return hose yan. Tanggalin yan para mapaklas. So kailangan mo tanggalin yung yung kanyang bolt, yung banjo bolt ng kanyang return hose. Ayan, para mayroong play. So kung magtatanggal kayo nito, may mga yan, may mga lock yan siya. Ayan, nahulog ayan o. So importante yan, yan ang iingatan nyo na hindi yan maiwan, kasi kung maiwan yan, pag umigot yung buong makina, tutunog yan, wala na, sisira. So yan ang kailangan yung mag-ingatan. Okay, sige, tanggalin ko muna yan, tapos baklasin na natin yung injector guys. So meron pang isang bolt doon sa return, tanggalin pa yun. Okay, so yun guys, baklasin natin. So basic pointers pa rin, magtatanggal kayo, kailangan yung kanyang pinaka-yan, yung o-ring na yan. So kailangan nakadikit yan, kasi minsan iiwan yan. Ayun, pag naiiwan yan, maglalagay kayo na panibago, double na, so sisingaw siya. So pati yung tatanggalin natin dyan. Okay, so ang gagawin natin ngayon guys, papakalibrate natin. Tanggal na natin yung injector. So apat ito, papakalibrate natin. Check natin kung ano yung kalalabasan ng kanyang buga, kung automized pa ba or may backlick ba. So doon din malalaman kung okay to. Kung okay to, di papalikan natin. So let's go. Bisa ka mag-minor gani? So okay pa no? Wala siya backlick. Okay rin na niya backlick. Sa loob, baklasan to yun ang duha. Pangkulo no? Okay anong last. Okay, so after calibration, yung dalawa goods, yung dalawa naman hindi maganda yung isang sabog. So ang ginawa namin dito is nilinisan lang din. After that, okay na rin. So maganda na yung sabog dito after cleaning. So ang gawin natin guys, balik tayo sa makina, check ulit natin doon. Okay, so nakalibrate na natin yung injector. Ayan, so okay na to, ikakabit na natin guys. So basic pointers pa rin, magkakabit kayo. Kailangan yung washer huwag nyo kakalimutan yan, kasi pag nakalimutan nyo yan, magkakaproblema yan. O either nagtanggal kayo nito tapos naiwan to, tapos hindi nyo tinanggal, naglagay naman kayo ng bago, magdodouble na yun, so magnanaking yun, uusok yan ng either white smoke
149. So uusok yan at pagkakaroon ng fuel knock. Okay. So minsan naman kinakabit nyo, wala naman to. So problema pa rin. Kaya kailangan nakakabit yan. Okay. Sige, kabit na natin guys para maramdaman natin kung ano may ilalim. Super okay naman. So pasok ko natin. Check, double check para hindi hirap yan. Okay. And then number 4 kasi walang marking. So dito yan. Okay. Okay, so 1. Ayun. So yung sabi ko kanina na magmamarking kayo 1, 2, 3, 4. So yung 4 kahit huwag mo nalagyan ng marking, number 4 na yun. Ibig sabihin na at least hindi magkakabaliktaran yung injector. Kasi minsan pag nagkabaliktaran yan, may ECM na hindi nire-reading yung sa nagkabaliktad. So kailangan mo siyang i-reprogram. Although ito hindi naman to pwede, okay naman to kahit hindi mo siya i-program. Kasi nga, old model lang ito. Samantalang yung mga high-end ngayon, pwede mo, dapat i-program mo yun. So okay lang, at least yung basic pointers yun. Kahit baguhan ka, at least hindi ka magkakamali pag magbalik-balik ng pyesa. Yun po yung mga basic pointers tutorials dito. Okay? Okay, so number 3. So check mo yung washer, kailangan buo. Okay. So ayan na. So assemble natin guys para diretso tayo. Okay, so set up na guys, pati yung kanyang badge bolt ng kanyang return nakabit na rin natin. So itatakip na natin to guys para tingnan natin kung ano yung kalalabasan ng trabaho natin. After that, common rail na, tapos diretso na tayo. Okay, so kailangan naka-seal yan para walang leaking. Okay, so set up na guys yung common rail, ayan na, nakabit na. So proceed tayo ngayon sa high pressure pump, which is yung pinaka injection pump niya guys sa common rail. So check natin yung pressure na magmumula dito papunta sa common rail na high pressure. So check natin guys para makita natin kung ano yung kalalabasan. So pakinggan natin yung andar ng makina. Tara, let's go. Sige, start. Stop. Okay, start. Op. Sa. Wala naman. Op. Katong ito kamot boss. Kung sidlit ba? Ang Katong yang agas. ina. Okay. Mo dalon ba imong kamot? Start. Pagnan din mo. Ha? Pagnan. Op. Ang na-diferensya ang yang pressure pump. Okay, last. Start. Okay, so nakita natin guys na mahina talaga yung kanyang pressure na nagmumula sa high pressure pump. Tapos mas malalakas yung kanyang backlick. So ibig sabihin walang pressure na binubuga na malakas yung kanyang high pressure pump. So ibig sabihin hindi niya kayang pigilan yung pressure na nagmumula doon mismo sa loob ng pressure pump. Okay, so ang nangyayari is instead na papunta sa common rail, dumidiretso na sa tinatawag na return. So yun po yung nangyayari. Ibig sabihin guys, yung kanyang rotary is may problema. Bakit? Kasi hindi niya kayang pigilan yung pressure at wala na rin siya maibigay doon na kumbaga malakas na puwersa na nagmumula mismo sa fuel system na high pressure pump. So anong gagawin nito? Kailangan itong tanggalin para ma-check natin kung anong kalalabasan, kung bakit may problema. So babaklasin natin to guys and then check natin kung ano yung kailangan gawin dito. Okay, so tara. Okay, so ito na guys yung kanya common rail high pressure pump. Ayan. Wow. Ayan. So natatanggal po yan doon ka sa kabila tira. Ayan. So medyo matigas lang siya kasi nga nakakilak yan. Tigas. So ayan na guys. So gagawin natin to, papa-overhaul natin to. Pa-check natin kung ano. Kasi pahina na yung bomba. So gawin natin overhaul natin. Okay. Yan na guys, so basic pointers pa rin gagawin natin to, bubuksan natin to para makita natin yung laman loob kung ano yung dapat gawin dito. Either repair kit o depende kung ano, rotary o ano ba yung plunger barrel ba kaya. So buksan natin guys, tara.
Okay guys, so ngayon ang problema is habang binabaklas namin to, inikot na muna namin yung kanyang shafting. So ang problema talagang walang pressure. So ang nangyari dito guys, mismo yung kanyang plunger barrel nga pinaka pump wala na talaga siyang pressure. Hindi niya kayang pumigil ng kanyang pressure papunta naman sa common rail. Kaya nangyayari is bumabalik mismo sa return. So subject for replacement yung kanyang rotary. So yun po yung problema guys. So gawin natin, hanap natin ng parts para mabalik natin agad. So tara. Okay, so gawin natin guys, i-engine wash muna natin yung makina kasi sobrang dumi. So nilagyan ko na ng degreaser para lumambot yung makina. Tapos ika-car wash na natin to. Tapos ko na rin tanggalin yung mga sobrang dumi. So ayan, tawag yan, tinanggal ko muna yung mga malalaking mga dumi. Okay, so para pagka engine wash natin medyo na siya, tawag yan, mabilis sa tanggalin. Sobrang dumi kasi bago natin ikabit yung common rail. Okay, so magpapalitin tayo ng ng oil seal. Ayan. Okay. So yan ang nagiging cause ng leaking. So sa likod, ibang trabaho naman yun kasi yung may-ari talagang kailangan niyang kailangan panahon ng talaga bakasin yung transmission para mapalitan yung oil seal sa likod. So yan ang nagiging nangyari guys pag once na oil leak, marami yung oil leak ang makina mo. So madumi talaga. Kita mo. So yan ang problema. Okay, so sige, engine wash muna natin tapos balik tayo after a few minutes. Let's go. So ayan na guys, kita paano medyo nabawasan na yung dumi. So after engine wash, so ang gawin natin, kakapitan natin, dandahan yung kanyang parts common rail para malaman natin kung ano kalalabasan ng gawa natin. So pupunasan pa natin yan para totally maglinis talaga yung niya, yung buong makina. Ayan. Okay, sige, update ako guys pag makapit na natin. Okay, so ayan na guys, magpalit tayo ng bagong wheel seal. So yung wheel seal na to, Toyota to Fortuner na genuine. So mahal po ang isa nito, ang isang set nito. So ito lang isa sa mga 1.5 na ito or 1,000. Dyno na brand. Ito NOC naman to, nasa mga mga 550 to 700. Ito nasa mga 3 to 750 to. So original kasi yan, kaya mahal. Okay. So ikakabit na natin doon para ma-shoot na natin. So basic pointers pa rin, maglalagay kayo ng ng oil seal. Kailangan merong grasa sa loob. Silihan na yung grasa sa loob tsaka dito sa sa labas para sureball talaga na walang leaking. Okay, so yun po yung mga basic pointers. Sige, ilagay na natin guys. Okay, so ayan na guys yung yung common rail. Hindi naman siya brand new pero siya, tawag niyan yung galing sa kabilang makina, roll out. Kasi yung makina nag-change unit sila ng engine. So ito yung ito okay pa to, ox pa to. So ayan na guys, ito na ikakabit natin. Bago na siyang bago na yung rotary nito. Bali ang history nito, bago na yung kanyang rotary valve. Bali nasira yung rotary valve, pinalitan na natin. So ito na yung kinalabasan niya. Ayan hindi na sa kanyang pyesa to, sa pinala to pyesa. So yung pyesa sa loob, bumili tayo ng parts out na bago pa. Tapos yun ang nilagay sa loob. Yung yung case is yun pa rin yung para yung sa kanya. Okay, so ang gagawin natin, ikakabit na natin to. Sige, kabit ko muna, tapos kakabit natin din doon. Tapos pag nakabit, i-assemble natin lahat yan. Pag na-assemble na, so check natin kung yun pa rin ang mangyayari, kung mawawala na ba yung problema. Okay, so ikakabit natin yung common rail para malaman natin kung ano kalalabasan. Kabit mo natin guys. Magpaka na to. Overtime. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin yung buong setup. So ang gagawin natin, papaanda rin natin ng makina. Ayan, so bago na yung common rail, okay na rin yung wiring, pati yung kanyang setup sa sa injector, okay na rin. So na-engine wash na natin, malinis na. So paanda rin na natin. Tara, let's go. Yeah. Start. Yun. Mantap na guys. Ito na, gabang kulik-lik.
Okay, so napakapangit ng andar ng engine. So ibig sabihin may problema yung fuel system sapagkat napakalakas ng fuel knock na maririnig. So may konti namamatay din yung makina. So pakinggan natin guys, check natin ulit yung makina. Kita nyo yung andar guys. So ma-andar siya, namamatay. Slow power. So yun ang problema nito. Start natin. Tingnan nyo. Pakinggan nyo mabuti. Ano, mamamatay. So ibig sabihin may problema. So check natin. Okay, so na-check na natin guys yung problema dun part sa may corner na yun. Tawag niyan yung wire electrical system ng suction control valve o SCV ay nabalatan, and then nagkakaroon ng lost contact dahil bumabangga na mismo yung positive na supply from ECM papunta naman doon sa SCV, dumadaan pa sa body. So nangyari is nagkakaroon siya ng grounded. So hindi pa naman siya totally nasunog, kaya nangyari is nagkakaroon ng malakas na vibration ang kanyang suction valve control. So yun po yung problema dito, kasi duda ko nito is kaya napakalakas ng fuel knock, either kulang yung supply o hindi tama yung bigay na pressure. Kaya nangyari, umandar siya nung una, napakalakas ng fuel knock, and then may konti, bigla naman siyang naglo-low power ng 1,500 to 2,000, and then biglang namamatay. Ibig sabihin, tawag yan yung signal ng SCV nawawala at nagkakaroon siya ng abnormal na sending papunta ng ECM. So yun po yung nagiging problema dito. So ang gagawin natin dito guys is magpapalit tayo ng SCV. So either bago o surplus o replacement. So para ma-address, pero gawin muna natin to, tanggalin muna natin yung wire electrical system, ayusin muna natin to para magkaroon siya ng magandang daloy ng kuryente bago natin lalagyan ng panibagong SCV. Kasi kung hindi po yan ma-address yung wiring system na yan, so kahit makailang ulit ka na magpapalit ng SCV, ganun pa rin na mangyayari, hindi pa rin ma-address yung concern. Okay, so harap natin ng parts guys, tapos balik tayo after a few minutes. So tara, let's go. Yan guys, tanggalin na natin tong suction valve. Yan. So ito na yung suction valve. Papalit tayo nito. Check natin kung gumagana ba ng maayos to. So, kasi ito yung mostly na nasisira once na halimbawa nagmatay yung makina mo o nag-shuttle, pero maraming issue, hindi ka rin pwede agad magpalit nito kung hindi mo na engine scan. Pero sometimes nag-undergo ng engine scan, hindi siya lalabas. So medyo siya, medyo tawag niyan, kailangan mo siyang pag-isipan, no? Buti either flow pump, and then filter, and then common rail. So marami nagiging cost, pero dahil nagawa natin mga step by step procedure, so ito talaga ang last option natin. Okay, ito na lang. So harap tayo ng pyesa nito. Okay, sige. Okay, so ayan na guys, nakabili na tayo ng suction valve control. So binili ito mismo ng may-ari. So yung luma itatanggalin natin, papalitan natin ng bago. So basic point is guys, kung bibili kayo ng suction valve control na ganito, make it sure na marireading ito ng ECM. Kasi pag hindi ito may reading ng ECM, hindi na po ito pwedeng ibalik, sapagkat nagamit na po siya dahil nabasaan na po siya ng fuel. So ang resiko lang nito, makita nyo sobrang brand new talaga yan. Ang problema lang nito, yung ohms niya, ibig sabihin hindi niya kayang basahin ng ECM. So magkakaroon talaga ng problema sa reading. So ito po is sugal lang po talaga ang nangyayari dito. So much better po, basic point is much better na meron kayang extra na SCV na pwede mong manghiram bago ka maglagay ng brand new, kasi ang brand new is hindi na pwedeng ibalik. So yun po yung basic pointers yan guys. So makikita nyo yung wire, talagang binuksan ko yan dahil ang problema ko bakit bago yung tawag niyan yung suction valve hindi gumagana ng maayos. So ang ginawa ko nito guys, naghanap ako ng replacement o yung mga parts out na magaganda pa yung tawag niyan yung suction valve. So ayan po yung kinabit natin, pero nangyari pagkabit namin na brand new, nagkaroon siya ng low power. So mayroon siyang power pero hanggang 2.5 lang, tsaka nanginginig yung makina, so hindi maganda yung installation ng bagong SCV. So ang ginawa namin nagpalit lang kami at naghanap kami ng ibang suction valve na kauri talaga mismo sa kanyang yung kayang basahin ng SCV. So marami pong nagtatanong sa mga comment bakit bago na yung sensor, ganun pa rin.
same lang din, parang wala nangyari. So yun po yung mga basic pointers guys. Kailangan may idea po kayo bago kayo bumili ng mga brand new na suction valve control. Okay, especially sa mga sensor. Dun po nagkakaroon ng problema. Kahit sa ang unit, bago man yan o maluma man yan, so depende na. Kaya much better na yung BINE number, yung vehicle identification number is same lang talaga doon sa bibilhin mo parts. Pero although mahirap yan na hanapin yung kapareha, so doon na lang kayo magbe-base sa price. So yung medyo genuine talaga, nagkakalaga po yun ang pinakababa, 8,000 to 12,000 po yung Toyota genuine na SAB sa Toyota Fortuner. Okay, so yun ang gawin natin guys. Hanap po na kami ng ibang pyesa, tapos balik ako kung makakahanap ako ng ibang parts na surplus. So sige, tapos pandali natin guys, tingnan natin kung ano kalalabasan ng andar natin. So okay, so ayan na guys, ang suction valve, bali replacement lang ito, surplus ito pero gumagana pa naman. So ang gawin natin, ikakabit natin ito. So nakipag-swap lang muna ako dun sa isang unit para makita natin kung ito ba talaga yung problema. Okay, so yun ang gagawin natin. So ikabit natin ito guys para makita natin kung ano kalalabasan ng tira natin. Okay, so basic pointers pa rin na magkakabit po kayo talaga ng suction valve control. Although nakabili kayo ng brand new, ang problema nga sabi ko kanina hindi ni-reading ng ECM. So magkakaroon talaga ng problema yan sapagkat hindi na pwedeng ibalik yan dahil labas na ng fuel. So kaya much better po na meron kayong mga reserva na mga pwede mo nang isalpak. Okay, so kung maaari is magbibili talaga kayo is yung genuine na po talaga. Although mahal na sa mga 12,000 pataas po yung presyo. Okay, so basic pointers pa rin guys, bago tipan din ng makina, before kayo magtawag niyan, magkabit ng mga ACB, kailangan na i-reading nyo muna yung voltage reading mismo ng ACB mula from ECM to sender, and then diretso ka na sa ground. So kailangan mayroon po kayong background sa electronic system nito bago nyo po tawag niyan bumili ng mga any parts of sensor. So kailangan alam nyo yung reading, kasi pag hindi nyo makuha yung reading, magkakaroon po talaga ng problema sa mismong unit. So imbes na nakabili na ng maraming sensor, hindi naman talaga nag-activate or gumagana kasi nga meron pa mga wiring system na nasunog or nagkaroon ng mga electrical shortage o electrical ground or open circuit. So yun po yung magiging sakit sa ulo. Opo, so at least makuha nyo yung tips and basic advice guys. So sige, check natin guys, paano natin makina, and then tingnan natin kung ano kalalabasan. Tara, let's go. Okay, so check natin guys yung engine. Ayan. Okay, so ayan guys, kanina pa natin pinaandar. Ang nangyari, wala na yung nginig at wala na rin yung sinok at wala na yung parang tawag niya naglo-low power at biglang namamatay ng action magkamatay. So okay na yung andar ng engine. So far wala na rin Okay na guys, ayan, panalo na. Swabing andar. Wala na rin si engine. So takbo lang tayo ng 60-80 kasi delikado, marami tricycle. Pero at least nakita na natin na panalo rin yung ginawa natin. Okay, so yun lang. So hanggang dito tayo guys. So sa mga nagtatanong sa akin sa mga pyesa, may available po dyan sa ating na-affiliate po tayo ng Shopee. Legit po yan. Ang technique lang po niyan, bibili kayo, kailangan tatlo kasing klaseng price niyan. Class A, Class B, Class C. So kung maaari, kung may budget talaga kayo, doon kayo sa Class A bumili. Okay, yung price na Class A. Yung Class B naman, yung medyo ababa ng konting presyo. And then yung Class C is yung pinakamura. Yun po yung mga low quality. Okay? So sa lahat ng magtatanong sa akin, please subscribe to YouTube channel. Comment na kayo sa akin YouTube channel, then I will reply na sikapin natin I try na ma-replyan ko kayong lahat. Although busy man tayo, pero sisikapin natin. Okay? Please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.